Good morning, GCF Montalban. Welcome po ang bawat isa sa atin. And what blessed way to welcome another month, another morning, but to greet your fellow believers in the Lord. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Good morning. Good morning po. As we start, allow me to read to you the Word of God in the book of Psalms, chapter 95, verses 1 to 3. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Let us come to the Lord in prayer. We thank you, Lord God, once again for bringing us here at GCF Montalban, Lord God, to hear your word, to sing praises to your name, and have fellowship with our fellow believers. Today, Lord God, this morning, we ask, Lord God, for you to make our hearts right, Lord God. Hindi kami ang makita, Lord God, but may all the glory, Lord God, be upon you. Bless each and every one of us, Lord God, and sa aming mga kapatid, Lord God, na paparating pa lamang, kayo po mag-ingat. Gabayan niyo kami, Lord God, as we worship you throughout our whole service. All those we pray in Jesus' name. Amen and amen. Good morning po sa inyo lahat. Tayo po'y tumayo at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyang pumalakpak at itaas ang ating mga kamay para sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. You see, God is here. God is here in this place. Amen. To see Jesus face to
praise you, we glorify your name in this place. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your goodness, oh God. And thank you for your faithfulness to us. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, church, let's sing one more time. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. All I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord. Thank you for your goodness, God. Hallelujah. We continue to praise you, Lord. Thank you for your good. We will sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How about you? Let's sing together. The splendor of a king, Clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. he wraps himself He wraps himself in light, in darkness, tries to and hide. darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Come on, how great is our God? How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God and three in Father, one. Spirit, Son. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, sing how great is our God. How great
Makakaupo na po tayo. Samahan niyo po akong manalangin. Dakilon Diyos, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na inyo pong pinakaloob sa amin. Maraming salamat po dahil dinala mo po kami sa aming bahay-sambahan upang purihin ka, Panginoon. Ikaw lang po ang aming sasambahin, ikaw lang po ang aming pupurihin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming kung minsan kami ay natitisod, Panginoon, sa mga masasamang gawain, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang maghari sa amin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw lang po ang aming pupurihin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw lang po ang aming sasambahin. Dalangin namin, Lord, ang aming bahay-sambahan, Panginoon, ang GCF Montalban, Panginoon, na pagkaloob mo po pa sa amin, Panginoon, ang aming kahilingan, ang aming hinaing, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga miyembro nakakaranas po ng kalungkutan, karamdaman, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kagalingan ng bawat may sakit at karamdaman para makapaglingkod pa po sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming bahay-sambahan na to, Panginoon, GCF Montalban, no? Magkaroon po ng residence pastor, Panginoon. Nawa, Panginoon, na pagpatuloy ang paglago ng aming bahay-sambahan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, na ikaw po ang maghari sa amin para sa ikalalago ng inyo pong gawain, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga namumuno dito sa aming bahay-sambahan, mga leaders, elders, deacons, ministry head, Panginoon, mga teachers, worship team, Panginoon, na bigyan mo po na ng kalakasan at tibayong pag-ibig at karunungan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang maghahatid po ng mensahe na araw na ito, Panginoon, si Elder Toto, Panginoon, na bigyan mo po siya ng kagalingan, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang pamilya, Panginoon. Lukuban mo po siya ng banal na espiritu na may hatid sa inyo, sa amin, ang kanyang mensahe, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ng bansang Iran at Israel, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan ang mga bansang ito, Panginoon. Dahil ito po ay malaking epekto, hindi magandang epekto na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo po ng katahimikan ang mga bansang ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming bansa, bansang Pilipinas, Panginoon. Pagkaloob mo po, ang iba yung lakas sa mga namumuno mula sa Presidente, Vice President, mga Senator, mga kabinete, Panginoon, down to barangay and local government, Panginoon, na maihatid po ng tama ang kanilang paglilingkod. Nawa, Panginoon, ikaw po ang maghari sa kanila, Panginoon. Nawa, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming bayan ng Montalban. Ikaw po ang aming itataas, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mga leader na Panginoon na pagkaloob sa amin, iparandam sa amin, Panginoon, ang kanilang paglilingkod na nagbumula sa inyo. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ikaw lang po ang may taas at mapapurihan. Huwag mo po kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ihanda ho natin ang ating mga sarili para po sa banal na hapunan. Today, as we gather on the first Sunday of the month,
we observe Communion Sunday, a time set apart to deeply reflect on the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, who willingly gave his life for us. This sacred act of communion invites us to remember and internalize his ultimate sacrifice. As we prepare our hearts and minds, let us thoughtfully meditate on the profound words of Apostle Paul in 1 Corinthians 11:23-29. For I received from the Lord what I passes on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is my new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whatever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whosoever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eats and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves." Let us pray. Amang dakila, Diyos na banal, kami po ay lumalapit sa inyo, O Lord God. Sinisiyasat ang aming sarili, Panginoon. Lord, forgive us for our sins, O Lord God. Sa mga nagawa namin, naisip namin, mga nasabi namin, O Lord God. Make us holy, O Lord God, sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa inyong katawan at inyong dugo. Let me call the church leaders and the ushers to take their places. All who are hungry and thirsty,
Lord's invitation, receive from His nail-scarred hand. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come to the Lord's invitation, receive from His nail-scarred hand. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. This bread is the symbol of the body of our Lord Jesus Christ, which He gave up for our sake. Let us lift this bread and say, thank you, Jesus, for your body that you gave up for me. Let us partake. This cup is the symbol of the blood of the Lord Jesus Christ, which He shed for the forgiveness of sin. Let us lift the cup and all together say, thank you, Jesus, for your blood that you shed for me. Let us drink. Before the cups are collected, let us pray. Thank you, Lord, that we could do this, to remember the things that you have done for the forgiveness of our sins. Lord, let us live our lives to please you and to honor you. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Elder Jimmo, for leading our communion. Now, children's ages 3 to 16 are encouraged to join our Sunday school classes upstairs, and our teachers will be waiting for them there. Now, let us prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a thankful and grateful heart. He loves cheerful, hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love toward us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for our offering, may we request everyone to please make use of our offering envelopes and use a space labeled as tithes. This is intended for our general fund. And also you can give your offerings for the Lord to our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need pencils or pens to use, you can raise your hand and our ushers could assist you. And also you can opt to send your tithes and offerings to online banking, the details of which are being flashed on our screen.
And also, as you can see, inserted in our bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer petitions to the Lord, and after doing so, you can drop them off at the box near your usher's table. And we're making sure that all of these are being prayed for during our midweek prayer fellowship, which we are conducting every Wednesday, 7 to 8 p.m. So, invited po kayo doon. And also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Brother Doms Argente. Amen. So if everyone is ready to worship God through our giving, let us all once again stand as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. We thank you, Lord, for giving us even more than enough, even more than what we deserve. Now, Lord God, we give back what's truly yours, and may this be of use, Lord God, in your work here at GCF Montalban. Bless each of your sons and daughters here and guide us throughout our service. All this pray in Jesus' name. Amen. Amen. We may all be seated. And for our announcement, please watch this video. Good morning, church family. We are filled of joy and gratitude to invite you to celebrate with us for our 9th year anniversary here in GCF. So this coming July 13, we mark 9 years of God's faithfulness with us. So ini-invite po namin kayong lahat. Join us whether kasama po namin kayo from the start or during our journey or bago pa lang po kayo, you are all invited. Your family, your friends, please come join us in the celebration of our GCF anniversary. Our anniversary theme is One Journey, One Church, One Faithful God. And our guest speaker is Pastor Benji Miranda, reminding us that through every season, every trial, and every victory of our church, God is always be faithful with us. Amen po ba? Ang hina. Amen. So, 1 week na lang po, 7 tulog na lang po. So, we are all excited. Alam ko, excited po kayo. So, punta po tayo dito. Sama-sama po tayo sa Sunday na po. Ang service po natin ay mag-start ng 9 a.m. So, one service lang po tayo. Kasi meron po tayong first part at saka second part. So sa first part po natin, ito po yung worship natin sa Lord. And then for the second part, magkakaroon po tayo ng dance concert. So ayun po. First time in the history of GCF Montalban ang dance concert. Nilakasan na po namin ang aming loob. So be surprised po. Magkakaroon po tayo ng guest. Ang ating pong guest ay ang crucified dancer from Ortigas. So, salamat sa Panginoon kasi pinaunlakan nila yung ating invitation. Actually, professional po sila. Lumalaban na sila sa ibang bansa at saka magaling po yung leader nila. So, kailangan po masaksihan po natin yan. At the same time, nakita nyo po yung teaser kanina, patikim pa lang po yun. Nakatalikod pa lang sila nun. Nakatayo pa lang po sila nun. So sa Sunday po, wag po kayong mawawala kasi manghihinayang kayo. So dapat maging saksi po tayo. And then at the same time po, inire-remind po namin na
kailangan po, meron po tayong team, gold or yellow and black. So, if ini-encourage po namin kayo to wear kahit touch of yellow, touch of gold, or black. Pero kung hindi naman po kayo makakapag-suot, okay lang po. Ang mahalaga po, kasama po namin kayo at yung presensya nyo. At the same time po, nag-prepare po ang ating church ng lunch. So, hindi na po tayo uuwi. Pagkatapos po ng program ng 9 o'clock, pagdating ng 12 o'clock, sabay-sabay po tayong magla-lunch. And then, kailangan nyo lang po, please, mag-register lang po tayo sa ating ushers table. Paki-register po kasi kailangan po natin, importante po yung number. Pero yung lunch po natin ay free. Huwag po kayong uwi nang hindi kayo nagpaparegister. Yun po. And then, para po sa mga may sasakyan, nakikiusap po kami dahil po isang service lang tayo and then meron tayong mga guests, may visitors and may mga pastor na darating. Please lang po, proceed po tayo sa children missions. So, dun lang po yun, diretso lang. Matatanaw nyo lang, dun na lang po tayo mag-park. I-reserve na lang po natin sa pastors and visitor yung front natin. Doon na lang po tayo mag-park. Free parking po yun and may mag-a-assist po sa atin. So yun po, inaasahan po namin kayong lahat. Sama-sama po tayong magpupuri sa Panginoon at magpapasalamat. And matagumpay po nating ilalunch ang ating dance concert. So salamat po and God bless you all. For our scripture reading, let us all open our Bibles to the book of Psalms, chapter 8. Again, Psalm chapter 8. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes, to steal the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly things, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Okay, good morning once again, church. Good morning. Thank you, Brother Ivan, for reading the passage for us this morning. And gaya nga po ng ating pong announcement, no? Next week na po yung ating anniversary, 9th anniversary. So, ito po yung nagpapakita ng talagang ang ating Panginoon ay napakabuti sa GCF Montalban. Amen? And today, we would like to thank all the worship team at lahat po ng mga volunteers na nagbigay na kanilang panahon para po magiging successful po yung ating mga gawain po ditong ngayong umaga po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang Panginoon sa buhay po ninyo. And today, we are so
thankful dahil this month of July, meron po tayong bagong series. Ang ating theme po ay Bless the Lord. Yun po ang ating tatakin this whole month of July. And lahat po nating mga mensahe po ay umiikot po dyan sa ating pong theme ngayong umaga po. So today, we will be talking on the title ng ating message, Mindful Majesty when God thinks of us. And to start po, yan, gusto ko lang i-share sa iyo yung mga pictures na yan. Siguro familiar po kayo ng mga pictures niyan, ano? Yan. Yan pa. Okay? So, just a few days ago, the headlines once again flashed with the images of war. Siguro last week or the other week po, ano? Yan po ang laman ng ating pong mga newspaper at sa ating pong mga news. And that image of war, missiles flying between Israel and Iran. Sirens echoing the cities. Yung mga pamilya po dyan ay naghahanap ng kanilang tataguan po, ano? And lives turn apart. Marami pong buhay ang kinitil ng giyera po na yan. And the world watches as two nations collided, driven by fear, pride, and the pursuit of power. Yan ang po ang pinagawain dyan, ano? Power. Gusto ang mga bansa na yan na sila po yung mag-dominate. Na po. And in the middle of it all, we are reminded how fragile is humanity. Na po? Talagang isang iglap lang, ang buhay ay mawawala. So in moments like this, we can't help but ask, what is man? Ano po? Ano ba ang tao? Why do we do this to each other? Does God still care? Yan po yung mga tanong po, ano? Thousands of years ago, David looked up at the vast night sky, far from rockets and conflict. Hindi po yan ang tinitingnan ni David nung thousands of years ago, ano po? And asked a very similar question. Ganun din po ang tanong ni David. As he considered the moon and the stars, he was overwhelmed not by war, but wonder. What is mankind that you are mindful of them? So today, Psalm chapter 8 invites us to pause and ask, in a world that seems increasingly violent, divided and lost, how can it be that the God of the universe thinks of us? Still cares for us, still entrusts us with His glory. So this psalm is not just a poem or praise. It is a call to remember who we are before God and how far we have fallen from His design. So it is a reminder that even in the chaos of world events, God is still mindful and His majesty still shines through the mystery of human dignity. So today we will explore one of the most beautiful and profound psalm in the Bible, Psalm chapter 8. So this psalm lift our eyes to the heavens and gently turns our hearts inward to reflect on who we are in the light of God's majesty. So David opens and closes the Psalms with the same powerful word or line. Ang sabi po doon, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Yun po ang bungad ng Psalms chapter 8. So this psalm reflects a holy paradox. Yung paradox po ay isang salita na nag-aulgang isang pahayag ng sitwasyon o tila magkasalungat. Na po? Hindi ka panipaniwala, ngunit kapag pinag-isipan mo ng husto,
may mas malalim na katotohanan. Yun po yung ibig sabihin ng paradox. So, example po, no? Yung line na, when I am weak, then I am strong. Ang tunay na karunungan ay ang makilala na wala kang alam. Kung titingnan niyo po, magkasulungat siya, di ba? Pero kung isipin mo na mabuti, meron siyang malalim na kahulugan. So the transcendence of God, so majestic, so glorious, and yet His intimate mindfulness towards us. Hence the title of our message today, Mindful Majesty when God Thinks of Us. Hango po yan sa Psalms chapter 8. At ito po'y umiikot sa ating pong team this month, Bless the Lord. So, just a background of this Psalms po na po. It was written by David likely during his early years as a shepherd. Nung bata pa si David. Imagine David gazing up at the sky, in the night sky. Gaya po niya, no? Yung background dyan po. No? Away from the noise of the city, surrounded by stars and silence. Dahil nga isa siyang shepherd. And asking, who am I that God would care about me? So this psalm is a creation psalm, not a cry for help or a complaint, but a hymn of pure praise. It is also messianic as it is quoted in the Hebrews chapter 2 verse 6 to 9, showing how Jesus fulfills the identity of the Son of Man crowned with glory. So this psalm highlights three essential truths. Ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, na if grace will transform the way we see God, ourselves, and our purpose. So, but before we proceed, samahan niyo po ako sa panalangin. Let's commit this time to the Lord in prayer. Heavenly Father, we come before you today in awe. Your creation displays your majesty, yet you choose to think of us. Lord, open our eyes to your greatness and our hearts to your care. Lord, as we ponder your word, lead us to a deeper worship and daily transformation. Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran at wala pong makita kundi ikaw po, Panginoon. And help me to speak the truth, Lord, and maybe this message of this morning will transform us, O God. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. So, let's begin by following David gaze upward. Ano po? The first thing that draws his worship is not to himself, but the creation that surrounds him. Creation that echoes with the fingerprints of God's glory. So ang ating pong unang point, His majesty is beyond all creation. Verses 1 to 3. Ang sabi mo doon, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes, to steal the enemy and the avenger. When I look at the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. So isa-isahin po natin, tingnan po natin. Dito makita po natin sa unang talata po ng Psalms chapter 8, damang-dama natin ang pagkamahal ni David. Ang sabi niya, how majestic is your name in all the earth. Ang ibig sabihin, ang pangalan at presensya ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan saan man sulok ng mundo. Ano po? Ganon ang kadakilaan ng Diyos. At higit pa diyan, ang sabi niya, you have set your glory above the heavens. Ibig sabihin, kahit ang mga bagay na tila
pinakadakila sa paningin natin. Ano po mga yon? Nandun yung langit, yung between, yung kalawakan. Ano po? Parang pinakamadakila, no? Pag ating pagmasdan. Pero hindi pa rin sapat para sukatin natin ang kabuuan ng kanyang kadakilaan. His majesty is beyond all creation. Kaya po mga kapatid, wala po tayong pwede pagmalaki sa ating Panginoon. Amen? Wala po tayong pwede pagmalaki. And in verse 2, out of the mouth of babies and infants, makikita natin ang isang napakagandang katotohanan, pati mga sanggol at musmus ay ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. So wag mo nating isipin na tayo ay maliit, tayo ay walang saysay. Pwede tayong gamitin ng Panginoon para makita ang kanyang kapangyarihan. Sa mga walang kakayahan, kagaya nga po ng mga bata po, ang Diyos ay nagpamalas ng lakas. Ipinapakita nito na hindi lamang sa malalaking bagay, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Kahit sa mga munting bagay na nakikita natin, pwede nating makita at pamalas ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Pati sa mga maliit, mahina at simpleng mga bagay. Then sa verse 3, sabi doon, ni David, tumingala siya sa langit at sabi niya, the moon and the stars, the works of your fingers. Ibig sabihin, kahit ang mga bituin na napakalayo, no? Napakarami at tila trabaho lang ng daliri ng ating Panginoon. Ganon kadakila ating Panginoon. Na po. At imagine that, ng bagay na hindi natin pwedeng masukat. No? Yung mga bituin, yung kalangitan, hindi natin kayang sukatin yan. Ano po? Ito ay gawa lang sa pamagitan ng daliri ng ating Panginoon. Ganon kadakila, ganon kapangyarihan ang ating Diyos. So noong inilabas ng NASA ang unang larawan, yan po ano, mula sa James Webb Space Telescope noong July 2022, yan po ang isang picture na yan, maraming tao ang namangha. Ano po? So isang larawan lang na yan, makita natin ang libo-libong galaxies. No? Para pagtingnan natin siya, parang mga tuldok lang. No? Pero libo-libong galaxies yan. Ano po? Na milyon-milyong milya ang layo mula sa atin. Ano po? Para lang yan niya, mga tuldok sa kalawakan, pero punong-puno ng mga liwanag at mga misteryo po. So, why this matters? Bakit this picture matters to us? This is the deepest infrared image of the universe ever taken. Showcasing thousands of distant galaxies clustered together. Dikit-dikit, ano? Kung ating titingnan. Light that has traveled billion of years bago po makarating sa atin. No? Makita natin yan, pero yung mga ilaw na yan, billion of years bago makarating sa atin. No? Ganon ang mystery ng ating universe. And if this slice of the sky, para pang tingnan natin, parang isang dipa lang siya kung ating tingnan, no? No? Para mga buhangin lang siya. Kung ang itong pictures na ito ay nagpapakita ng slice, isang slice lang ng gawa ng Panginoon, gaano pa kaya ang buo, no? Ang buong nilikha ng Panginoon. Naisip niyo ba gaano kalaki? Hindi, di ba? Hindi natin kayang isipin. Hindi natin pwedeng kayang arokin ang gawa ng Panginoon. Ganon kadakila, ganon kapangyarihan ang ating pong Diyos. So, sabi ng isang scientist, no po, what we are seeing is just a tiny sliver or slice of the universe. Yan po yun, ano? Slice lang po yan. We are looking back billions of years in the past. So, sa harap ng ganong kagandahan at lawak, mapapaisip ka talaga, ano po? Grabe, ganito pala kalawak ang nilikha ng Diyos. So,
Pero alam niyo ba kung ang pinaka mas nakakamangha? Yang mga yan ay gawa lang ng daliri ng ating Panginoon. Yun ang nakakamangha po. So kung ang pinakamodernong teleskopyo na meron po ang sangkatawan sa ngayon, hanggang tanaw lang yan. No? Kahit anumang napaka laki o lawak ng nanatanaw ng mga modern telescope sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay lumikha ng lahat ng iyon sa pamagitan lang ng kanyang daliri. So that's why we say His Majesty is beyond all creation. So, kaya mga kapatid, kung ang langit ay ganun kalawak, no? At kung ang mga bituin ay ganun karami, ganun din kadakila ang lumikha nito. At sino yung lumikha na yan? Ang ating pong Diyos. At kung ang Diyos ay higit pa sa lahat ng mga ito, no? Kung ang Diyos ay higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, hindi ba siya karapat-dapat nating sambahin? Hindi ba siya karapat-dapat nating mahalin? Hindi ba siya karapat-dapat paglingkuran? Ano po? So, anong biblical truth ang pwede nating matutunan dito? God's majesty is not confined in His creation. Ang kadakilaan ng Diyos, na po, is not confined in His creation. His glory surpasses even the heavens. And of all creation, whether grand like the stars or humble like an infant, declares His greatness but cannot contain it. So principle natin pong matutunan dito po. The vastness of creation is only a glimpse of the greater majesty of the Creator. Ang ganda po, ano? So paano po na ito may apply sa ating pong buhay po, ano? Application. Worship doesn't start in church. Do you believe that? It starts when you open your eyes. Pagbukas pa lang yung mga mata, paggising nyo sa umaga, then that's the time to start worshiping God. Ano man na makita mo, paggising mo, worship God. Yan ay gawa niya. Yan ay likha ng Panginoon. Let nature move your hearts to praise. When you see the sky, stars, or even the newborn child, stop and bless the Lord. His name is majestic indeed. So pag nakita tayo ng mga bagay na kamangha-mangha, wag lang nating sabihin, ay, ang cute naman. Ano po? Di ba pag may nakita tayong magandang bagay or mga babies, ang sasabihin natin, ay, ang cute naman. No? Sa halip na yun lang ang ating sasabihin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Pinagpala ako sa iyong likha. Pwede ba natin ulitin yun? Sabihin natin, Panginoon, salamat po. Pinagpala ako sa iyong likha. Amen? So, but David doesn't stop admiring the beauty of the sky. Hindi lang siya tumigil doon. He now turns his focus from the greatness of the universe to how small we are as human. And yet, this makes him even more amazed. That is our second point po. His mind is full of us. That is, God's mind is full of us. Sa verse 4 po ang sabi doon, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him? So dito po, ang sabi diyan, no, po, tanong ni David, what is man? Ano ba ang tao? Sino ba tayo? Ano ba tayo? Naitanong po ba yan natin sa ating mga sarili? Ni minsan po, sumasagi ba yan sa ating isipan? So sa gitna ng pagkamangha niya sa lawak at ganda ng nilikha, mga bituin, buwan, kalangitan, biglang napaisip si David, sino nga ba ang tao? Sino nga ba tayo?
Parang sinasabi niya na sa gitna ng napakalawak na universe, no? Bakit iniisip mo pa rin ako, Panginoon? Yun ang tanong ni David nung siya ay namangha sa kanya nakita sa kalangitan. Anong sabi pa doon? That you are mindful of Him. Ang salitang mindful sa Hebrew ay zakar. Ay nangangulugang actively remembering, caring, and being concerned. So ang ating Diyos ay hindi lang na iniisip ang tao. Ang Diyos ay aktibong nagmamalasakit at nag-aalaga sa atin. So huwag po nating isipin na hindi naman ako mahalaga sa Diyos. Na po? Nagtatanong ba kayo niyan pag minsan kayo dumanas ng mga matinding challenges sa buhay? Hindi yata ako mahal ng Diyos. Pero ang sabi nga doon, hindi lang iniisip ng Diyos ang tao. Ang Diyos ay aktibong nagmamalasakit at nag-aalaga sa atin. Ang Diyos na lumikha ng kalawakan ay may panahon pa rin sa atin. Hindi niya tayo nakalimutan. Tayo ay laman ng kanyang isipan. At ang sabi pa niyan, and the Son of Man, that you care for Him. So ang salitang care sa Hebrews po ay pakhad. Ay mas malalim at ito ay personal visitation, attention, at provision. So hindi lang tayo inisip ng Diyos. Na po? Pinapasyalan pa niya tayo. Kasama niya tayo. This shows divine intimacy. Ang Diyos ay hindi lang malaki at makapangyarihan, siya ay malapit at mapagkalinga. So isang ama nagtatrabaho bilang isang construction worker sa ibang bansa. Isang OFW. No? At siya po ay araw-araw ay nakabilad sa init. No? Pagod at malayo sa pamilya. Ito po ang typical na senaryo ng isang OFW. So sa dami ng kanyang responsibilidad, no? Sa trabaho, sa mga bayarin, sa pagpadala ng kanyang remittances, mga deadlines sa trabaho, akala ng kanyang anak na sa Pilipinas ay nakalimutan na siya. Ang sabi niyang kanyang anak, hindi niya ako tinatawagan. Ni hindi man lang siya sumasagot sa mga mensahe ko. Yun ang iniisip ng kanyang anak. Pero isang araw, nakatanggap yung kanyang anak ng isang video message galing sa kanyang ama. At ang sabi ng kanyang ama doon sa message na yon, anak, pasensya ka na kung bihira akong nakapag-chat sa iyo. No? Pagod man ako sa trabaho, ikaw pa rin ang laman ng isipan ko. Sa bawat padala ko, sa bawat pawis ko, ikaw ang dahilan. Hindi man ako laging present, tandaan mong mahal na mahal kita. Inaalala pa rin kita araw-araw. Yun po ang mensahe ng kanyang ama. And ito isang picture nito, isang nag-viral po ito sa social media pa. No? Yan po isang lalamove rider. Meron pong nag-book sa kanya ng isang delivery papuntang Tansa, Cavite. At yung nag-book sa kanya, nagtaka dito sa rider na ito. Dumating yung kanyang delivery late, na late po yung delivery ng mama na yan. At nung dumating yung parcel dun sa nagpabook sa kanya, nag-sorry po yung mama na yan. Sorry daw, late ako, sabi niya. At umiyak po yung bata na yan. So, nagtaka yung nagpabook sa kanya, bakit kasama nung delivery rider na to ang kanyang anak doon sa kanyang motor? So, yung mama na yan ay single parent, na po. Ang sabi niya, wala pong mag-alaga ng anak ko. Wala po akong pwedeng mapag-iwanan sa kanya. Kaya sinasama ko siya, saan man ako magdi-deliver. Na po? Hanggang sa, ang sabi niya, magkaroon ako ng 4 wheels na sasakyan para maging komportable yung aking anak. Na po? So yun po ay nag-viral po, ano? At marami pong nagsasabi, napaka-responsable ang magulang na ito. Na po? So,
Ano pong kaugnayan dyan dun sa ating verse 4? Ano po? What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you are or you care for them. Dun sa verse 4 po, ano? That father's decision reflect the heart of the son. In the midst of hardship, he doesn't treat his child as an inconvenience. Sa halip, no? Instead, he makes space showing that even in struggles, someone dear to us matters deeply. Ano po? Similarly, God cares for each of us. Even when we feel overlooked and insignificant. Ano po? Ganyan ang Diyos sa kabila ng kanyang kaabalahan bilang tagapamahala, no? Ng buong universe, ng buong nilikha niya. Na nagpanatili doon nga po sa buwan, between planeta, sa kanya-kanyang lugar. No? Ganyan ang Diyos. Hindi siya kailanman naging abala. Para kalimutan ka, kalimutan ako, kalimutan tayo. Ganon ang ating Diyos. Huwag nating isipin na hindi na tayo mahalaga sa ating Diyos. Hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi siya tulad ng tao. Ano po? Ang tao, minsan nawala ng oras o nakakalimot. Ngunit, sa puso ng Diyos, laging may space para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So what is man that you are mindful of Him? Kahit tila maliit tayo, ano, mahalaga tayo sa ating Diyos. Tulad ng ama kanina na nagtrabaho sa ibang bansa, abala, ngunit patuloy na nagmamahal, nagbibigay, at nag-aalala sa kanyang anak. So, ano ang biblical truth na matutunan natin dito sa verse 4? The same God who governs the galaxies takes time to think of you. You are not just known, you are remembered. Dapat yun ang tandaan natin. Huwag tayong magtampo, huwag tayong magalit sa ating Diyos dahil ganyan siya. And principle natin pong matutunan dito. We are small in the universe but never forgotten. No? Parang tingin natin sa ating sarili, napakalit natin kumpara sa nilikha ng Diyos. But we are never forgotten in the heart of God. God is not only mighty, He is mindful. He sees you, He knows you, and He cares for you. So, dahil dito, ano po ang pwede nating may apply sa buhay natin? No matter how overlooked you feel by people, God thinks of you, He cares, His care is constant. No? Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pagkalinga sa atin. Minsan sa dami ng problema na ating pong kinakarap araw-araw, akala natin na wala nang may pakialam sa atin. Sumagiwa sa isipan niyo yan, sa dami ng iyong problema, mga pagsubok na pinagdaanan, para bang lahat ng tao ay wala nang pakialam sa iyo. Na po? Nakarelate po ba kayo dyan? Na po? So, hindi lamang tayo bilang parte ng lahat ng sangkatauhan, kundi ikaw mismo ay inaalala ng Diyos. Ang ating Diyos po ay personal na Diyos. No? Ang Diyos natin ay hindi nalilito sa dami ng tao. No po? Baka isipin natin, ay baka si ganito ang inisip ng Diyos, hindi ako. Hindi po. Ang Diyos ay hindi nalilito. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga siya ay personal na Diyos. Ano po? Alam ng Diyos ang bawat luha mo. Alam ng Diyos ang bawat takot mo. Alam ng Diyos ang mga pangarap mo. Pangarap mo, pangarap ko, pangarap natin. Alam ng Diyos yan. Ano po? Kaya ano pong gagawin natin? Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag nating isipin na maliit tayo. Maliit ako, maliit ka. Mahalaga
tayo sa Kanya. Amen? At dahil dyan, ano po ang ating maging response? Ano po? Bless the Lord because He sees you, knows you, and loves you personally. Ano po? Pasalamatan natin ang Diyos na sa kabila ng Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kapangyarihan, hindi niya tayo kinalimutan. Tayo'y Kanyang inisip, inaalagaan, ano po? At patuloy na biniyayaan. So ano pong dapat natin gawin? Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Diyos. Na ang isipan ay puno ng pagmamahal para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Amen? So, again, now David takes us one step farther. No? Not only is mindful of us, but He also honors us. The God who created galaxies has given humanity a significant role in His creation. At yan po ang ating last at number 3 point. His mission is entrusted to us. Verse 5 to 9. Ang sabi doon, you have made them a little lower than the angels. Sa NIV version po ito, and crowned them with glory and honor. Sa 6, you made them rulers over the works of your hands and put everything under their feet. All flocks and herds and the animals of the wild, the birds in the sky and the fish in the sea, all that swim the path of the sea. And sa verse 9, inulit po yung sa verse 1. Ang sabi po doon, Lord, O Lord, how majestic is your name in all the earth. So tingnan po natin ito. Sa verse 5, ang sabi po doon, you have made Him a little lower than the heavenly beings. At sa NIV po, angels ang sabi po diyan. Dito, ipinapakita na ang tao ay may natatanging posisyon sa buong nilikha. No? Hindi tayo basta lamang bahagi ng kalikasan. Tayo ay may dignidad, tayo ay may karangalan, at tayo ay mayroong layunin. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng crown of glory and honor. Ano po? So, ibig sabihin, we are created not only to exist. Hindi lang yan ang purpose natin, bakit tayo nilalang ng Diyos. No? To exist, but to represent God's rule on earth. So sa verse 6, ang sabi doon, you made them rulers. Sa ESV po, yung rulers din po yan ay dominion. Ito ay tumutukoy sa pamumuno, pamamahala, at responsibilidad. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngunit, ipinagkatiwala niya sa tao ang pangangalaga, pamamahala, at pagrepresenta sa Kanya sa buong nilikha. Kaya nga doon sa unang part natin, di ba, may mga pictures tayo nakita. No? Nakakalungkot na ang dapat gawin ng tao ay pangalagaan, pahalagahan ang kanyang nilikha. Ano pong nangyari? Ano po? Sinisira po ng tao ang kalikasan, ang gawa ng Diyos. Na po, walang pakundangan ang ginawa ng tao, sinisira ang nilikha ng Diyos. Nasa halip, ang ating responsibilidad ay mangangalaga, mamahala, no? Pero ang ginawa ng tao sa kanyang nilikha ng Diyos ay sinisira po natin. So ito po ang original mission ng tao, to reflect God's character and rule over creation under God's authority. Yun po ang mission dapat, yung original mission ng tao. No? To reflect God's character and rule over kung ano po lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So sa verse 7 and 8, ito po ay enumerate niya yung creation under human care. So ano po yung mga creation ng Lord na under our care? Lahat ng hayop sa lupa, ibon, sa himpapawid, at isda sa dagat.
ibinigay ng Diyos ang pamahala ng mga ito sa atin, mga tao. Hindi ito nagpapakita na tayo ay merong karapatan na abusuhin ang nilikha ng Diyos. Porket ba't sinasabi ng Diyos na ikaw ang dapat mamahala mga laga ng ito, meron na tayong karapatan na sirain ito. Hindi po. Dapat tayo ay magiging tapat na tagapamahala at katiwala ng nilikha ng Diyos. Sa verse 9, ito po nga, inuulit dito yung verse 1. Ano po? It is a book-end praise. O Lord, our Lord, how majestic is your name. So dito po, pinapakita ang pagpupuri, no? Ang papuri sa simula at dulo ng Psalms na ito ay nagpapakita ang layunin ng pagtitiwala ng Diyos sa misyon niya sa mundo, sa tao ay para parangalan. Sino? Parangalan ng tao ba? Hindi. Lahat ito ay para parangalan ang Diyos na may likha. Amen? So, ano po ang biblical truth na pwede natin matutunan sa mga verses nito? God has entrusted humanity with a sacred mission to reflect His glory and rule over creation. Paano? Responsibly. No? Dapat yun ang ating iisipin. Ibinigay, pinagkatiwala ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha na pangalaga natin responsibly. No? Maging responsible tayo sa lahat po ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin po. Hindi lang ito tungkol sa kalikasan. No po? Ito din po ay tumutukoy sa mga pamilya natin. No po? Ibinigay yung pamilya ng Diyos sa atin. So dapat pangalagaan din natin ang ating pamilya. Yung ating trabaho. No? Dapat pangalagaan at pahalagaan din natin ang ating mga trabaho. Sa church, sa simbahan. Di ba? Ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos ang church, ang simbahan sa atin. So dapat tayo magiging mabuting katiwala din dito sa pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa mga ministry kung saan tayo napapaloob, no po, magiging responsible din po tayo na katiwala ng Diyos. So tanong, tapat ba akong katiwala ng ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? Kumusta ako bilang pinuno ng pamilya? Kumusta ako bilang isang tagapangalaga ng iglesia? Kumusta ako sa ministry? Kumusta ako sa aking finances? Ano po? So lahat po yan ay dapat nating alagaan yung pinakitiwala sa ating Diyos responsibly. So yun pong principle na pwede natin matutunan. We are not just made to admire creation. No? Hindi lang tayo ay mamangha doon sa gawa ng Panginoon. But to manage it for what? For God's glory. Yun ang ultimate goal natin. Bakit ba tayo magiging responsible katiwala? That is for the glory of God. Hindi para lang sa atin. Ano po? Pag tayo po ay naging katiwala ng Diyos, alalahanin natin, tayo ay mananagot. Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. So, ang application po, live every day, whether in office, home, or church, or someone carrying God's image, you represent Him. So, ang Diyos ang ating nirepresent. Saan man tayo itinalaga ng Panginoon. Bless the Lord with how you steward your relationship, your gifts, your influence. So, in summary po, and recap dito sa ating pinag-usapan, His majesty is beyond all creation. Look up and be led to worship. Pangalawa, His mind is full of us. You are small, but never insignificant. His mission is entrusted to us.
live crown, live responsible. So, final thoughts and challenges. So, as we come to the end of these Psalms, let these final truths guide our hearts. And let this question steer your soul to respond. Number one, God's majesty is not distant. Apo? It surrounds us, calls us to wonder, and leads us to worship. Ano pong challenge dito? When was the last time you truly paused and said, Lord, how majestic is your name? Number two, you may feel small, but in God's eyes, you are deeply known, highly valued, and never forgotten. So anong challenge dito? If God is mindful of you, what fear or lie do you need to surrender today? And number three, your life carries divine purpose. You are crowned for calling, not just created to exist. So anong challenge po dyan? Are you living each day as someone entrusted with God's mission? Start where you are. Bless the Lord in how you live, love, and lead. Pwede ba tayong tumayo at samahan niyo ako sa panalangin? Let us close our eyes and let us pray. Lord, thank you for being a God who is both majestic and mindful. Thank you for thinking of us, loving us, and for entrusting us with purpose. May our hearts rise in worship, and may our lives reflect your glory. Teach us to live every day in awe. We bless your name. Now may the Lord, whose name is majestic in all the earth, go before you with power and surround you with grace. May you walk in the truth that you are deeply known, highly honored, and purposely sent. Go in peace and bless the Lord with your life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless this Bishop Montalban. We will all be seated. Thank you very much, Elder Toto, for that wonderful message. And today is the 6th of July, and every first Sunday, it has been customary here at GCF Montalban to acknowledge and greet our birthday celebrants for each month. So today, we would like to greet all the celebrants for the month of July, and in honor of her birthday, we have made this video. Amen. Happy birthday once again to our celebrants. So, if you're celebrating your birthday for the month of July, even if your name is not flashed on the screen, may I request you to stand up so that we can recognize you, and the ushers can give you a small token that we have prepared for you. Sige po. Join me and raise your hands as we pray for our July celebrants. Let's pray. Panginoon, mga pasalamat, we thank you, Lord God, for giving yet another year for our brothers and sisters who are celebrating their birthday for the month of July. Guide them, Lord God, and continue to bless them and use them, Lord God, here at your work in GCF Montalban. Salamat, Lord God. We are truly blessed to
be together with them, worshiping you and glorifying you. All those are praying in Jesus' name. Amen and amen. And now, before we let you go, we encourage everyone to please return our bulletin at the archer's table after service so that we can use them again for our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you. And at this time, we would like to recognize, of course, our guests and visitors. Is there any first-time attenders in our midst? On the right side or left side? First time, second time, or amen. So we want to welcome you and know you more. May request after our service, punta po tayo sa welcome center so that we can get to know you more. Amen. So let us all stand up. Kamayan po natin ang ating first-time visitor if you are near them. And let us shake each other's hands and let us sing our welcome song.